Mainit pa rin itong flood control projects issue at magsisimula na po sa susunod na linggo yung TRICOM hearing dyan po sa Kamara matapos yung makailang briefings din po sila. Pero ngayon, marami pong grupo ang nagsusulong na dapat hindi daw po sa Kamara o sa Senado gawin ang investigasyon, kundi independent investigating body daw dapat ang manguna dito. Ano pong reaksyon nyo dyan, Senadora? Oh yes, Chacha. Yan din ang aking posisyon. Kaya nung present yung sa floor, yung resolution number 145 sa isang hearing just a few days ago, ay nag-interpose ako ng objection. Sabi ko, hindi ito tama. Kasi nga, investigasyon ito ng mga anomalous flood control project at nakikita ko na yung potential conflict of interest. At hindi lang nga potential, magiging real conflict of interest yan. Kasi marami na po tayong narinig, nababasa, at mga pinag-uusapan na meron mga ilan-ilan na miyembro ng both Houses of Congress. Hindi lang po mga members of the House, kundi mismo mga senador. Na nabasa na natin po yan, nakakailang mga articles na po tungkol dyan, na sila mismo ay nakikinabang. And then worse, there are members of the House at ito ay informasyon. Of course, I cannot really say whether it's wala naman po akong personal knowledge, pero meron din pala mga miyembro ng House kasama na ng mga party list representatives na mga kontraktor daw. O kaya sila mismo ay kontraktor o kaya nasa likod sila, halimbawa ng party list, meron naglagay lang sila ng dummy na member or nominee ng isang party list, pero sila yung may-ari o nagko-control ng party list na yan. So I've been questioning that at sinong campaign period pa lang. Bakit ganon? May mga kontraktor na mga miyembro ng ating kongreso. Napakalinaw niyan na magkakaroon talaga ng real conflict of interest pag mag-start na, pag mag-hearing na. Yung TRICOM, ginawa na nila ngayon, they renamed it as Infracom. Pero 3 committees po ang magdidinig. Dahil nga, anong mangyayari? Anong klaseng senaryo yan? Kapag dyan sa hearing na yan, may mga lumalabas na ng mga pangalan ng ilang-ilang miyembro ng Kongreso. Anong gagawin ng Infracom na yan? Ipapatawag ba sila? Papapasagutin ba sila? O paano na yan? Paano makukuha yung kabuuan ng the extent of corruption and anomalies? Kasi ang dami nating naririnig lagi may SOP. Matagal na yan, in-expose nila Senator Ping Lacson tsaka ni Mayor Benji Magalong. The so-called SOP na may mga hatian doon sa mga district representatives pa lang o kaya meron din mga the district engineers and then yung regional directors at yung politiko na kung sino may jurisdiction dyan sa mga proyekto na yan. So mainam na. I really joined that call from various groups and I actually raised it really on that day, on that session day. But I was outvoted in the sense na yung yeas, kasi yeas and nays po ang pag-boboto dyan sa kanyang mga resolution. Nanalo po yung yeas, mas malakas po yung mga sigaw nila ng yeas kaysa sa nays. 2 lang ata kami o 3 yung nays. So, ang sabi po sa akin, I can always raise it again pag-start ng TRICOM or Infracom hearing. But I've been pointing that out. Opo. Hindi maganda sa mata ng mga tao na ganyan, alam nila na paano kung may mga attempts na napagtakpan. At saka isa pang worry ko, Ted and Chacha, is that, okay, yung mga individual na may mga alam, personal knowledge, dyan sa mga transaksyon na yan, yung mga hatian na yan, mga possible o potential whistleblowers, pag humarap sila dyan sa hearing, magkakalakas loob ba sila magbanggit ng mga pangalan ng mga miyembro ng Infracom or TRICOM? Hindi ko alam kung may uupo din dyan sa TRICOM o sa Infracom bilang miyembro na actually sila yung merong mga ganyan na mga kalakaran. So it's a big matter. Hindi dapat seryosohin yan ng both Houses of Congress. Sa Senate, that was pointed out also by Senator Kiko
na dapat independent commission. Opo. Kasi nga, ganun din sa mga senador, meron din dyan. Opo. Ano yan? Opo. Walang kredibilidad ang magiging investigasyon.